Alam mo naman mga DDS eh. Ha? Parang mga hindi mo alam kung mga nagwawalang mga ano. Stupids nga, stupids. 'Di ba? Hindi ko, oy kayo bakit kayo ganyan mga Si Coach DDS? Jared, stupids. DDS yung dulo. May S na eh. Stupids. Hindi totoo. At tanungin nga natin, bakit ba ganyan kayo? Para kayong mga nagwawalang mga nasa galing sa ilalim ng lupa na naging maligno, tikbalang at mga kung ano-ano. Pero grabe yung mga DDS talaga na yan, no? Ano eh, wala nang tamat mali sa mga yan eh. Yun Basta na sila nga Duterte sila eh. Hindi, eto yun. Malupit yung mga yan eh. Pansinin mo, sabi nyo nga kanina, sila nag-aaway. Basta sila, yung katwiran nila, yun na yun. Wala silang pakialam kahit kakampi, kaaway ka. Ay, basta, kapag kayo, yun na yun. Kita mo si Maharlika. Tingnan mo yung Kati Binag, nasan na? Inaway kamusta nila. Kumusta si Kati Binag? Blinak ako nun eh. Blinak ko siya. Blinak ako kasi tinatanong ko siya, asa na yung USB na pinagmamalaki mo? Ay, wala na. Nang-intriga lang, no? Diba? Hi kay Kati Binag, baka naman. Oo nga. Yung USB na sinasabi nyo na sumisingot si BBM, baka pwedeng ilabas nyo na yun. Kasi marami kayong naloko dyan. Madami kayong nautong mga kababayan natin. Kaya nga, pero alam mo kasi itong mga DDS, bro, para bang sa kanila, kung ano na lang sabihin ng mga panig nila, sila na lang din na naniniwala eh. Iilan na lang yung mga, pangilan-ngilan na lang, yung mga tao na, teka muna, nag-iisip, no? Bakit ganun? Bakit ganito? Mukhang may mali, parang ganun, di ba? Kayo, anong sa tingin May ano ninyo? pa yun eh, meron pa silang style na ano eh, na magkakalat ng fake news. So, pagkakalat nila. Kapag napatunayan na fake news, wala lang, tatalo na lang sila pa bagong fake news. Nevermind na lang. Wala lang, okay na yan. Talo na naman tayo. Iiwan nila yung Parang issue. parang ngayon, yung fake news nila kay Boying Rimulya. Di ba, na na-hospital daw. O ngayon, na nabuking na hindi naman pala talaga totoo. Wala lang, tatalo na naman sila sa bago. Okay. Nagawain talaga nila yan. Naalala ko yun nung ano eh. Di ba nung sinabi ni Presidente na yung Pogo tanggal na. Ngayon ano na naman itong mga DDS na to? Sila SAS. Hindi naman natanggal yung ano eh, yung Pinalitan Pogo eh. lang yung pangalan di ba naalala mo yun, di ba? GIL ba yun? Ano? GIL? IGL ba? IGL, nasa isip ko. Maraming naniwala din nun. Nung nawala talaga yung Pogo, wala lang. Move on. Nasaan na? Yung sinasabi nyo na inubos na nga ni Pangulo. Dapat nagsusorry sila eh. No? I'm sorry. Pero sa atin, parang ako, ayoko mangyari sa akin yung ganun. Hindi ako lagi ako nagsusorry pag may mali ako eh. Ganyan din ako eh. Sa akin minsan pag may mali ako, bura ng video. Minsan nga lumuluhod pa nga yung ano eh. Lumuluhod ka? Hindi, yung ano. Tsaka minsan nakakwento mo yan eh. Minsan nakikita tayo, nagkamali ako kanina. Di ba? Di ba nabanggit mo yun eh. Natural naman yun eh. Nagkakamali talaga tayo. Pero yung sinasadya mong pagkakamali. Pero yung ginagawa mo ng mali na parang okay, mag-create ako ng ganito. Parang yung ginawa ng mga DDS kay BBM na after daw ng malakas na baha doon sa Cebu, nagbebenta daw ng 20 pesos sa bigas. Yan! Nagpalit sila picture, yung picture na yun galing bakit pala ka mo? Diba? Bakit nila ginagawa ka mo? Bakit? Siyempre, bayad ka naman eh. Alam ka naman na hindi mo gawin yun. Tayo daw yung bayaran, boss eh. Ayun na nga eh. Alam mo yan. Hindi tayo kasali dyan. Ewan ko lang kay Takero. Joke lang yun. Hoy, kami rito walang ganon. Walang ganon. Di ba? Well, bahala na sila kung yan ang trip nila, gumawa ng fake news. Basta tayo mga kababayan, marunong tayong bumasa kung ito nga ba ay tama o hindi totoo. Katulad na lang nung nilabas sila na si BBM, yung video na yun, may singhot daw si BBM, yung mga walang critical thinking at hindi nag-iisip kung totoo nga ba yung video na yun, maniwala ka agad. Kwentuhan ka agad doon sa inuman. Uy, nakita mo ba si BBM? Nakita niyo sa video, sumisingot. Pero nung kalaunan na, mali. Yung tenga pa lang, mali. Yung mukha pa lang, pag inano mo na talagang AI mali. pala. AI pala na... Tapos hindi na binabalikan nila, no? Wala na. Ano yun eh? AI na... Ano pa eh? May mga bug pa noon kasi bago pa lang yung AI noon eh. So, ibig sabihin parang ano na lang yun, no? Parang, okay, wala na. Hindi pero nakakatakot yung AI na yun, ha? Baka konting panahon na lang, di mo na malaman yung AI sa totoo. Hindi totoo. Kasi may mga, gumagawa na ng mga, ng mga video. Putik na yan, kuwang-kuha na eh. Kuha.
Konti na lang talagang may eksakto na yung ano eh. Kasi ngayon may makikita pang konting ano eh, diferensya sa totoo, sa realidad eh. Oo. Halimbawa na lang yung may ahas doon sa Amazon rainforest Oo. na lumalangoy. Alam mo talaga totoo, pero pag tinitigan mo siya, mapapansin mo pa rin na hindi talaga totoo. Pero mabilis ang pag-angat ng teknolohiya eh. Konti na nga lang. So, eh. konti na lang talaga. Kaya ngayon, kumbaga, nare-realize ng tao na maganda ang AI, nakakatulong din naman. But at the same time, mayroong mayroong hindi magandang dulot sa komunidad. Ngayon, kita nyo, gawan ka ng fake news. Doon sa Korea, ginawan ng scandal yung mga tao doon, gamit lang yung picture. Dahil sa AI. So, yan yung isa sa problema na nag-warning na noon si Elon Musk. At itong sila Bill Gates na delikado nga itong AI. Eto yun. Bago tayo mapunta dun sa AI na yan, talunan muna natin. Yung China, grabe. Mamaya na yan, kasi anong oras na? Hindi, patikim lang muna. Sige. Grabe yung China. Alam mo kung ano? Nakagawa na sila ng flying taxi. Puti, alam nyo na ba yan? Medyo. Lumilipad na yung taxi nila. Bago ba yan? Yan yung bago? Kasi maraming testing dyan eh. Maraming testing. Bago na ito, ilalunch na lang nila. Kapag mayroon ng lisensya eh. Pero hindi naman yan yun. Tayo naman, pumupuri naman tayo sa achievement ng iba. Pero kapag ka naman may mali tayong nakikita at gusto nating ibahagi yung ating opinion para marinig ng taong bayan, binabahagi natin. Nako, flex ko lang, grabe yung China. Doon tayo naputol eh. Yung bang flying taxi nila, parang mala helicopter na drone na malaki. Parang gano'n. Kita mo no, yung yung parang yung sinasakyan ni Chabit, parang gano'n. Parang gano'n. Hindi, yung sa kanya parang motor ang itsura, di ba? Ito, ang itsura mukha siyang helicopter, chopper gano'n. Yan ba yung lumilipad na pag bumaba na siya, pwede siyang maging kotse? Hindi Hindi pa. Baka sa future, no? Sa future. Kasi kung nakapagpapalipad na sila ng mga ganyan, madali na lang yun. At ito matindi. Walang driver. Pag sumakay ka, matik na ewan ko kung voice command o dito sa atin, hindi pwede yan, boss eh. Bakit? Sasabit sa mga wire eh. Ayun na nga. Nga pala sa China walang wire, no? Yung mga sa China walang mga wire doon. Yung mga nadaanan natin, no? Oo. Pag dito sa atin yan, pag halimbawa, okay, yung location ko, papunta akong tatalon, ang daming mga wire doon na parang spaghetti wire. Salabit. Salabit doon. Delikado. Pero ayun na nga, hindi po natin, kumbaga, inaano yung China, inaangat, no, na parang maka-China kami. Kumbaga, sinasabi lang natin na ang laki ng improvement nila. Pagdating sa ekonomiya. Pero pagdating sa West Philippine Sea, magkaiba yung ating tayo dyan. Siyempre, West Philippine Sea atin yan. Pero mamaya, pag-uusapan din natin yan, no? Ang China talaga ngayon, pagdating sa, pangalawa ata sila sa largest economy in the world. Talagang napakaganda ng bansang yun. Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung mga pinupuntahan natin, mamamangha ka eh. Correct. Diba? Sabi nga nila, pro-China na raw tayo. Hindi, ang sa atin kasi, alam mo, minsan kapag ka mahina ulo mo, tulad ni Sarah, ganun talaga sasabihin mo. Pero kung aaralin mo maigi yung ating mga sinasabi, na kami ay tumatayo sa ating mga pinaglalaban, sa ating posisyon, ang ating posisyon dyan sa West Philippine Sea, ay atin yan. Correct. Ito'y magkaiba sa posisyon ng mga DDS na para sa kanila, tubig man lang yan, ipamigay mo na yan. Ihiwalay yung sila kasi yung parang, tubig sa isda. Sila kasi sobrang nila, talagang diehard sila sa China na kahit yung sariling atin, kaya nilang isurrender. Pero pero kung titingnan mo yung hugot ng mga DDS na yan, hindi naman talaga pro-China yung mga yan eh. Talagang naniniwala lang talaga sila kay Digong eh. Yun. Actually, yun eh. Totoo yun. Kung ano yung sinasabi ni former President Duterte, yun yung kanilang paniniwala. Panatiko eh. Panatiko eh. Kumbaga, basta kung anong paniniwala. Kaya nga sabi nila, si VP Sara, posibleng matanggal just in case matuloy na ang impeachment trial sa kanya. So ngayon, may agam-agam na ang ipapalit
si Baste. Mm. Ngayon, magsusunuran yung mga yan. Di baling di baling walang alam, di baling hindi marunong, basta Duterte. Di baling nga sumusungap, okay lang eh. No? Diba? Di baling takot. Uy, Ano? Ganyan yung panatiko kasi. Pero, eto nga matindi. Meron pa kayo hindi alam siguro. Si Kitty Duterte, patatakbo yung senador. Anak ng pating na, anong klaseng kabobohan ito? 'Di ba? Kayo mga kababayan ko, Kitty Duterte patatakboy nilang senador. Ano ba naman alam no? Unang-una, educational background. Sa akin boss, binoboto nga daw si Lito Lapid nga, binoboto eh. Oh. Tapos yung Si Robin nga eh, di ba? Kaya nga hindi nagbabago eh. Tapos sa negosyo, sinasabi nila na daw, nagbebenta daw ng Ng kili-kili powder. Isang video lang naman nakikita natin gaganon-ganon siya. Hindi mo ba alam na si Kitty Duterte nagbebenta ng deodorant yan? Wala naman tayo ibang makitang video, kundi nag-isang video na nakaganon siya. Wala nang iba. Ayun na nga. So, alam mo naman yung mga yan, mema lang. Parang nung panahon ni Norman Mangusin, di ba? Parang ganun lang Di, sila parang mag-isip. ganun nga din sa totoo lang. Yung mga supporter ni Mangusin dati, parang DDS eh. Oo, ganyan. Ganyan sila mag-isip. Panatiko lang eh. Parang sinasabi mo si Makmak ganun ano. Dati. Uy, nabanggap aksidente si pala, Makmak no? nga pala. Hindi, pero magaling na. Okay na. Okay na. Pero alam mo, sa totoo lang, kung kagalingan ni Kitty Duterte ang pag-uusapan, siguro sasaludo ko siya paramihan ng jowa. Ay, yan lang hindi ko alam yan. Kasi 'di ba nung nakaraan sabi ko nga Bombay yung kasama niyang pineplex niya. Biglang naging yung apo ni Chavity. Nang hindi ko malaman ang Pero dahilan. yung una basketball player, di ba? Yung sa UAP. Oo. Yun yung una eh. Di ba? Tapos bigla na lang nagbago. Siguro doon. Maganda boss eh. Ha? Maganda eh. Ikaw ba naman ang i-renovate ang muka? Di ba? Parang bahay lang. Oo. Hindi retoke. Pero renovate. Balikan natin yung issue ng China, no. Na-appreciate natin yung ekonomiya nila, saan nagayahin ng Pilipinas, open na open yung kanilang bansa sa maraming mga negosyante. Pero ayun nga, may balita ngayon na yung Taiwan ibiglang pinalibutan ng militar ng China. Yan! Hindi para lusubin ngayong taon, kundi paghandaan Preparation. ang paglusob by 2027 daw. Pinapractice na kung paano. Yung ginagawa nila ngayon nakapalibot sila ngayon sa Taiwan. Tapos nagpapaputok ng missile. Yun nga. Di ba? Kaya yung mga sundalo sa Taiwan, naka-alerto talaga sila and willing to die talaga yung mga militar doon eh. Grabe, no? Ipaglalaban So yung talaga malaking nila, question dyan sa nangyayari na yan, ano yung magiging papel ng Pilipinas eh? Ay nang ano dyan eh. Kasi kahit anong sabihin dyan na huwag tayo mangialam, hindi tayo mangingialam dyan. Hindi tayo ma-involve dyan. No? Kasi kadikit lang natin eh. para sa inyong kaalaman, yung Taiwan at Pilipinas, Magkadikit sobrang lang. lapit. Kaya nga sabi ng mga eksperto dyan, mga analyst, once na magkaroon ng putukan, saan pupunta yung mga Taiwanese? Hindi naman sa Japan, malayo-layo yung Japan. Sa Pilipinas, yung pinakamalapit. So, pwedeng pumunta sila sa atin. Ngayon, anong gagawin ng China kapag ang mga taga-Taiwan magpanik papunta sa atin? Yun pagka ganun naman kasi merong Merong humanitarian. Act of war. May act of war yan eh. So yung mga civilian, talagang open mo yan. Kupin natin. Depende sa atin kung tatanggapin natin. Tatanggapin natin. Pero hindi na pakikailan pero ng China. yung magiging dahilan nila para girahin tayo, hindi pwede. Maraming magagalit sa kanila noon. May mga sundalo na naka-assign doon sa Batanes ba yun, yung pinakamalapit na kumbaga just in case lang. Matagal na nandoon sila. Just in case lang. Kasi yung isa pang question dito, ano rin yung magiging papel ng Amerika dito? Kasi may tayo, may treaty tayo dyan tayo eh. Oo. 'Di ba? May pinirmahan na alyansa ang Pilipinas at Amerika sa mahabang panahon na eh. So kaya nga yung pinapalabas ng mga DDS diyan, yung naratibo nila, kita nyo na? Kapag nagkagera, madadamay ang Pilipinas ng malala, gigirahin din tayo ng China. Kasi nga, yung si BBM daw ay tuta ni Uncle Sam. Isa pa yan. Isa pa yung fake news nila na yan eh. Di ba nung
nung pinalakas ni PBBM yung EDCA. Di ba, nagkalat ng fake news yung mga DDS. Gagaray na tayo next year. Next year na daw, sabi ni SAS. Di Tama ba? ka dyan. O, ano nangyari? Wala naman Eto yan. Ginawa nila yan na propaganda nung, kung hindi ako nagkakamali, nung 2022-2023. Oo. Yang gera-gera na yan. Warmonger yung mga yan eh. Ano yan eh. Pagkatapos ng kasabayan, droga, gera, talagang yan yung Humupa na lang humupa na lang. Dahil hindi nga umuubra. Kasi ang sinasabi na magkakagera, gigirahin tayo ng China. Alam mo, kung gigirahin tayo ng China dahil dyan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea, dapat noon pa. At saka sinasabi ko nga, kung may gigirahin yan, yung sarili daw nila na mga kalahi, di ba? Parehas mga, yung itsura, ibig sabihin, in-check, ano? Yun nga lang, iba yung natawag na sa kanila dahil Taiwanese at saka Chinese. Pero, yung salita, yung halos parehas, itsura. Kasi nga, sabi mo nga kanina, ito yung mga kapitalismo at saka ito yung mga komunista na naglaban-laban na parehas ng mga magkakadugo o Civil War yan eh. Civil War. Napadpad na sila doon, nataboy sila ron. Ngayon, ang ending, ginagawa ngayon ng China, gusto nila sakupin na para maging isa na lang sila. Kasi may tinatawag na One China policy. Ayan. So, sakop daw. Kaya nga nagagalit yung China kapag hindi inaano ng isang bansa like Philippines na itong Taiwan ay bahagi ng One China policy. So, yun po yung gusto ng China talaga mabalik yung Taiwan. Sa kamay nila yung Taiwan yung Taiwan, mismo yung presidente nila ngayon talagang ipaglalaban daw nila yung kanilang lupain. Makikipagpatayan sila. Handa silang magbuwis ng buhay para ngayon, ayon sa Intel na lumalabas from I think sa United States na by 2027 lulusob daw itong China. At nakikita naman natin ngayon na, biruin nyo, nagkaroon sila ng military drill. Palibutan ba naman yung Taiwan? Maliit lang yung Taiwan Maliit lang Pinalibutan po buong dagat. Nagpapalipad sila ng missile, naglalabas sila ng mga, yung aeroplano pa nga, dinadaan sa mismo teritoryo Iikot lang na ganun Gano'n, kumbaga, pinagpapraktisan na nila. Ngayon, ang opinion ko naman dyan, kapag ginawa yan ng Taiwan, ng China sa Taiwan, anong gagawin ng US? Ayan. Anong gagawin ng Japan? Magandang tanong yan. Anong gagawin ng South Korea? Anong gagawin ng India? Pilipinas. Anong gagawin ng Pilipinas? Ang China, bagamat malakas siya, napapalibutan din siya ng mga malalakas. Tulad ng Japan. Tulad ng India. Korea. Ang India at Japan, medyo matagal ng kagirian niya ng China. Kaya nga nagkaroon po ng nakaraang, I think, last year. Yung sa Tibet yun yung may namatay ng mga sundalo sa Tibet. Yung sa boundary ng Tibet. India, no? India at China naman yun. Yun yung boundary naman na pinag-aagawan nila. Na mismo yung India, sabi nila hindi daw maayos kausap ang China. Kasi mag-uusap sila ngayon. May kasunduan na ganito. May iba. Tapos mag-iiba kapag may statement na sila. Kapag sila na naman ang gagalaw. Parang sa Pilipinas din Ganun nangyayari. Kumbaga, medyo sabihin na natin, malakas talaga ang China. Pero ang India papalag din. Kung may nuclear ang China, may nuclear ang India. Andyan yung Japan na matagal nang tahimik lang pero ngayon nagpapakita na ng pangil. Na-activate na sila ngayon yung defense nila kasi nabuksan na wala na Hinayaan na naman ng US Hinayaan na ng US kaya nga po doon nagagalit yung China kasi daw bakit hinayaan ng Amerika na mag-expand ng military at pagpapalakas ng kanilang sandatahan ang Japan. Kaya nga dumating sa punto, last year po ata yun, nagkaroon po ng military drill ang China na ang focus kung sakasakaling umatake yung Japan. Kasi kilala naman po natin ang Japan, di ba? Noong World War II. Bigla na lang lumusok yun Nabanggit mo yung World War II. Di ba? Kasi alam nyo ba, sa history, pati ang China, sinakop din ng Japan noon. May part. Kaya meron pang mga meron pang may trauma. May trauma sila. Tama, trauma at saka yung hinanakit na naiwan, bakas
nasama ng loob. At saka may trauma talaga sila, boss. Kasi Ah. malakas ang Japan eh. Hanggang ngayon malakas ang Japan. Mm. Nung World War II, babalikan natin ang kasaysayan, ang China kinawawa ng Japan. Oo nga. Parang Pilipinas din yun. Oo. Kinawawa eh. Ayon sa history, may mga nilibing doon, buhay pa. So, maliban sa may kinikimkim pa rin sila Mm. na kumbaga galit, may trauma sila. What if ganun ulit ang gawin ng Japan sa kanila? Oo. Kaya ngayon, yung militar nila, grabing pagpapalakas. Papalakas ng pagpapalakas. Pero, sa kasaysayan, malakas sila Hitler. Mm. Sabi nga ng mga historian, Mm. hindi nila alam paano nangyari na natalo sila Hitler. Oo. Hanggang Bakit? sa ngayon, hindi daw nila maipaliwanag Kasi paano nangyari. Sobrang lakas nila. Sobrang no? lakas eh. So ganun, kung titingnan natin ng China, bagamat may mga nuclear, ibang-iba yung panahon natin ngayon kasi may mga nuclear eh. Ah. Pero, pwedeng mabaliktad din ang Sitwasyon. ang sitwasyon. Mm. Maraming mga malalakas na inakala natin na sila ang magpapatumba sa lahat, na natalo lang. Yo. No? Dahil nga, andyan yung India, andyan yung Japan. Mm. Hindi na natin muna isali yung Pilipinas. Oo. O, 'di ba? Yan pa lang yung mga mortal na, andyan pa yung Hindi, panghuli daw South tayo Korea, eh. 'di ba? Panghuli na daw yung mga manananggal. Tsaka Tayo, may, Automatic mayroon naman tayo. Andyan yung mga aswang, Oo. mga mambabarang, Tikbalang, ganyan. tikbalang, mga white lady. Pero seryosong usapan, medyo kasi kung lulusob sa 2027, since malapit ang Taiwan sa Pilipinas, mga ngamoy pulbura talaga tayo. Oo, totoo yan. Tsaka yung isa pang issue dito, yung yung missile na nilagay ng Amerika sa Pilipinas dito, no? Yung ano ba yun? Yung galing sa US na missile. Ano ba yan? Nakalimutan ko Yung yun. kinakatakutan ng China na Kasi- ayaw nga nila. Kasi sabi ni Gibo, hanggang China abot to eh. Sige po yung sabi na, sige po ba? Sige po. Sabi niya ganun. So, pero no, yung magiging tanong nga talaga dito, no, yung magiging parte nga ng US eh. Kasi talaga magiging alam talaga yan eh. Pero kung makita ninyo, no, isa rin sa mga na gustong pakialaman ng China sa Taiwan yung yung semiconductor. Di ba kasi yung semiconductor, no, pala yan eh, Taiwan pala yung pinaka-producer niyan eh. Oo. So yung lahat kasi ng bagay may semiconductor. Oo. So yung pinaka-advanced na semiconductor, Taiwan. Oo. So parang 10 years ata yung advance ng Taiwan kukumpara mo sa China. Gusto nila makuha. Oo. So isa dito yung yung supersonic missile Oo. na naunguna na rin yung China dito eh. At yung ginamit nila dito, yung semiconductor galing sa sa Taiwan. Sa Taiwan galing, binili Oo. nila. Hindi na manipula nila. Gumamit sila ng ibang bansa para mapunta sa China. Ang Ganun, galing oo. Order ka, dali mo sa akin. Oo, parang ganun yung Kasi ginawa kapag nila. si Taiwan, ang orderan namin, hindi kami bibigyan. Oo. So, isa yan. Kasi, nagagamit sa rin yun eh. Sa mga equipment pang gera. Oo. Kaya yun, pero sana, sa ngayon kasi medyo okay tayo ngayon, si PBBM yung presidente. Oo. Medyo na-handle ng maayos yung relation natin dyan sa Taiwan tsaka sa China. Yung mahirap dito kapag hindi na katulad ni PBBM yung papalit. Kasi, Parang sinasabi mo, paano na kapag kasi Sara? parang ganoon na rin sinasabi ko. Paano nga naman Di ba? Ayun ang dyan eh. bobo nga, sabi niya, bobo ako. Paano ko magagampanan yan? kaya nga eh. Lalo na yung mga usapin ng gera-gera. Pero ito lang, kumbaga kung iisipin natin, ang China ay napakayaman ng bansa. Napunta na natin yan, yung mga Oo. syudad nila, ang gaganda. Nagulat nga tayo. Ay, liliwanagin ko Oo. lang. Pumupunta tayo ng China para matuto. Mm. Maalam kung anong mga bago. Maalam kung ano yung mga progresibo. Tsaka advice din naman natin dyan, Insan Mike, no? Na kung meron kayo pagkakataon na mag-travel sa ibang bansa, gawin Punta ninyo. kayo. Kasi Correct. marami kayong matututunan, mabubuksan yung mga utak Correct. ninyo na. Marami. Yung China nga, akala natin dati, yung kinakain nila, so sobrang hirap daw nila. Pati daw mga, mga hindi Daga-ipis. kinakain. Diba? Kinakain Pinipeke. daw. Oo, pinipeke daw. Pero iba eh. Pero natikman nyo, Diba? Masasarap yung pagkain doon. Masarap yung pagkain dun. Sarap Kaya naisip ko lang, kung gagawin niya ng China, parang sinubo nila yung kanilang ekonomiya sa paglubog. Yun. Kasi ang ganda na po ng China, pagdating sa gera, wala talagang nananalo sa gera. Yan naman. Lahat ng mga lugar nyo, lahat ka ng mga dyan. bansa, kapag kasali ka sa gera, madadamay yan. Saka saan kayo tingnan mo yung geography ng China? Pag nagkagera talaga, talo sila eh. Oo. Kasi yung entry point talagang sarado eh. Wala silang ibang entry point na na pwedeng pasukan ng mga equipment. Doon lang sa West Philippines, South China Sea. West Philippines hindi pwede, sarado.
Sa may bandang Singapore, pwedeng isarado ng Singapore yun. Oo. Di ba? Hindi rin pwede doon sa bandang India. Kasi andun nga yung India. So, pangit, mahirapan talaga Madaling sila. Kaya Ano? yun yung pinapaliwanag ko sa mga followers ko na, kumbaga, parang malabo din na sumugal ang China. Siguro nag-aangas ang China na sige, kapag ginawa nyo yan, papalag kami. Pero kung iisipin natin, pag ginawa yan ng China, unang-unang masisira sa kanila yung mga magagandang syudad nila. No, Papayag ba sila na mag-back to zero grabe sila? yung mga cities Diba? sa China ngayon. Yung mga no? skyscrapers nila, papayag ba sila na babagsak lahat ng yun dahil lang sa digmaan? Oo. 'Di ba? Parang lugi, Lugi sila diyan kung makikipagdigma sila. Sabihin na natin na napakalakas nyo, pero imposibleng hindi madadamage yung bansa ninyo kung magkakagera. At saka yung magiging battleground dyan, China mismo. Kasi Sa atin. Yung China hindi makakapunta sa US yan eh. Mahirapan sila dun eh. Siguro kung... malayo na yan. Malayo na. Siguro pero yung US makakapunta ng China. Siguro mag-usap na lang muna. Oo. O sige, mag-aaway tayo. Walang gamitan ng sandata. Suntukan lang. siguro wala masisira noon. Si Jackie Chan ba? Si Jackie Chan. Malamang. Sa makakampi yun. Si Jet Li. Si Jet Li. Di ba, Lugi na dun eh. Pag sa China kumampi yun, lugi na sila tayo. dun. Di ba? Suntukan lang. Gusto nyo, kakampi nyo pa si Sarah. Mahilig sa suntukan yun eh. Pwede rin yun. Pero hindi lang naisip ko yun eh. Kasi kung papatulan natin yung naratibo na parang anytime makikipaggera ang China, parang malabo. Kasi, Hindi ganun ka yun eh. maganda na yung bansa nila eh. Papayag ba sila na masira lang dahil sa digmaan? Mhm. Mag-back to zero sila eh. Yung mga DDS na sinasabi nyo na makipaggera yung China, pumunta muna kayong China. Punta kayo ng China Para malaman makita ninyo nyo. kung gaano nila pinaganda yung bansa nila. Ang ganda ng bansa as in sobra. Sabi nga po ng mga taga-Europe na mga influencer doon, makikita nyo yan sa mga upload eh. Sabi nila, ang China daw ay nasa future na. Oo. Tapos tayo, wala pa tayo sa ganun. Yung kahit yung US, kahit yung Europe, malayong narating ng China. Pag nagkagera yan, pare-parehas, pantay lahat kasi ganun ang gera eh. Pasabog dito, pasabog doon, may mawawasak at nawawasak talaga. So back to zero. Pero lugi pa talaga yung China kasi. Kasi, for example, pag nangyaylam yung US, nakapalibot yung base ng US sa China eh. Japan, Korea, may mga base yan eh. Ngayon, paano makaka-atake yung China sa Amerika mismo? Malayo. Sasabihin Malayo, nila agad yan, may mga nuclear naman. Tandaan nyo guys, ang nuclear, ginagamit yan sa mga mga kawalang sitwasyon na. Wala ka na eh. Kita nyo yung... No choice. No choice ka lang. Kita nyo yung End Russia, of humanity na yan kasi. Yung Russia, di ba? Ang tagal na ng gera pero hindi gumagamit ng nuclear. Kasi ginagamit lang yan kapag kumbaga parang yung ginawa ng Amerika sa Japan, di ba? Hinulugan ng atomic bomb. Di ba? Ganun po yun. Hindi po yan gagamitin na parang pagsiklab ng digmaan na yan na magliliparan ng mga nuclear. Walang ganun. So, hindi rin malayo na bagsakan ng mga malalakas na bomba yung buong bansa ng China. Pwedeng ganun. Kasi andyan yung India eh. Ang India pa naman, matagal nang gigil din yan sa China dahil nga sa ginagawa sa kanila. Malamang tumulong yan. Pero sana, yan, kumbaga mapag-usapan na lang, madaan sa peace talks or... kunin nilang advisor si Robin para matupa. Robin, o si Sarah. Yan mga yan. Pakawala si Digong, yan yung mga, yung mga kuning advisor. Pero para sa akin, bakit kasi kailangan mo pa sakupin yung Taiwan. Hayaan mo na lang. Kung ako part nga raw daw sa ganun One din China naman ang policy. claim ng Taiwan. Part daw sila ng Taiwan at ang China. Dahil mga Chinese din sila. At sabi mo nga kanina, may issue pa nga ng leadership dyan. Sino ba mamumuno? Beijing o Taiwan? Beijing o Taiwan. Di ba? Di pagtalunan nyo yan. Wala na, hindi matatapos ang issue na yan eh. Pero kung populbusin ang Taiwan, mapupulbos naman kung walang tutulong eh. Kung may tutulong. Yan ang problema. Kapag may tumulong, World War III yan. Yan na, kampi-kampihan na. Kampi-kampihan yan. So, yun yung delikado sa part ng China kasi kapag nagkagulo na ang buong mundo, damay-damay na yan eh. Back to zero lahat yan. Pero sayang yung mga pinundar nila. Ang pangit kapag yung kapwa mo Chinese, kapwa mo kadugo. Mangyayari din sa Pilipinas pag nahiwalay yung Mindanao.
Pwede. Yun na nga. Hindi, sa bagay, nangyayari sa atin, no? Malabo yan. Kapwa mo Pilipino. Pero hindi, totoo yung sinabi nga ni Attorney Claire, etong grupo ni Duterte, ito yung makabagong makapili. Alam niyo yung makapili? Nung panahon ng hapon. Nung panahon ng hapon, Yung mga nakabayong. sinusuotan ng bayong, tapos ituturo yung kapwa Pilipino para patayin ng hapon.